At sa oras ito, tayo lahat sama-sama manalangin. Let's pray. Hallelujah. Pagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, Diyos, sa oras ito, malapinoon. Narito kay malapinoon, nagpupuri kami, nagpasalamat malapinoon. Hallelujah. Sa bawat yugto ng pananagawain na natapos na malapinoon, higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa iyong matabis na presensya, malapinoon. Hallelujah. At sa gana ako magagawa. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, O Diyos, sa unat dalangin. Dahil po minamal ginagala ay mga pastor, nang isa mo mga salita mo, mahal pinapagpalay mong bawat iyan sa amin at sa pangalan mo, Diyos, amin sinasaway ang lahat ng demonyo na pagkalilangan. Damn, sa belief and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, kayo po'y makabalik mga minamahal sa inyong mga kinapuan. Hallelujah. At bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamalapin ng praise God. Hallelujah. At ganun din po ang aking doble paggalang, pagrespeto sa ating dearly beloved na Pastor Evangelist Wildes Almeida at sa kanilang mga turo at aral. Praise God, ang ating beloved ng Pastor Linus Almeida, the beloved children, grandchildren, and son-in-law, mga minamahal. Sa lahat po na ating minamahal, mga kapatiran, sa ating mga baguas, sa ating mga webcast viewer, praise God. Hallelujah, sa aking mga kapanggagawa, kapangaral, and also my beloved wife, puri po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, mahalaga po nating maunawa ng ating tatalakayin sa araw nito. Ang sabi rito, mga minamahal, praise God, tuparin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Fulfill God's purpose in our life, mga minamahal. So ating muna buksan ang ating unang bersikulo. Dito po tayo sa book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. Kindly po sa ating mga Bible reader. In the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen. Dito po sa Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Sapagkat ako mismo ang nakakaalam ng mga plano na mayroon ako para sa inyo, mga plano para sa kapayapaan at hindi para sa sakuna, upang bigyan kayo ng isang kinabukasan at pag-asa. Ito ang pahayag ni Yahweh. Amen. Amen. Praise God. Now, what the Bible show about how and why we should purpose or fulfill God's purpose in our lives, mga minamahal. Ano mga bagay na pinapakita ng Biblia tungkol na kung paano at bakit natin dapat ituloy at tuparin ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal ko. Napakarami pong plano ang Diyos sa buhay natin. Minsan di natin maunawaan kung bakit nangyayari mga bagay nito. Pero malinaw sinabi ng Biblia, praise God, lahat ng bagay ay pinahintulot ng ating mahal na Panginoon. All things are together for good to them that love God. Bakit may layunin at may purpose ang mahal na Panginoon sa buhay natin? Everyone say, praise the Lord. So the purpose of God in our life, mga minamahal ka, unang-una, sabi ng Biblia, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga minamahal. Handaan po natin, napakaganda po, mga minamahal ko. Kaya, maganda po na ating ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya, mga minamahal ko. Sapagkat, ang plano ng Diyos sa buhay natin, napakaganda po ang plano ng mahal na Panginoon. And these are declared by God, at ito po'y idiniklara ng ating mahal na Panginoon. The plan to bring you good and not evil. Sabi ng Biblia. So yung plano ng mahal na Panginoon para sa atin, hindi yung para ikasasama po natin. Ang plano ng Diyos para sa kabubuti ng lahat ng mananampalataya. Everyone say, praise the Lord. May plano ang Diyos sa buhay ng tao. Pero bakit minsan, hindi maganap ang plano ng mahal na Panginoon? So malalaman natin yan, mga mamaya. Mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa, magandang kinabukasan, mga kapatid. Ito yung plano ng Diyos. Plan to provide you with hope and
blessed tomorrow. Sabi ng ating tinatalakay, mga minamahal ko, yung plano ng mahal na Panginoon, bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan, mga minamahal. So ayaw pa ba natin ang plano na ito, mga minamahal ng mahal na Panginoon? May hihigit pa ba sa plano ng Diyos kaysa sa plano natin, mga minamahal? Oh. Ano ang plano ng tao? Ang plano ng tao, na, lalo na pag wala sa mahal na Panginoon, maghanap buhay, yumaman, mabili ang lahat, at kung saan pwedeng pumunta, mapupuntahan niya. Oh. Ito yung plano ng tao, mga minamahal. Ito yung plano natin dati noon, mga minamahal ko. Ngunit, dumating ang pagkakataon sa buhay natin, mga minamahal. Ang plano natin, ito po, ay napalitan ng plano ng ating dakilang Diyos. Everyone say, praise the Lord. Lahat tayo ganun ang plano. Ang mindset ng tao, lalo na pag wala sa mahal na Panginoon. Oh, mag-aral at pagkatapos, mga minamahal, makakuha ng magandang hanap buhay. Puro future, in the future, mga minamahal. Hindi ko sinasabing, hindi kailangan yan. Pero, tingnan natin as mas maganda pang plano ng Diyos kaysa ang mga plano natin sa buhay natin. Everybody say, praise the Lord. At wala nang hihigit pa sa napakagandang plano ng mahal na Panginoon para sa atin. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Unang-una, nakita na natin, i-declare na ng mahal na Panginoon, bigyan tayo ng pag-asa. Anong pag-asa? Hindi lang para pag-asa, mga minamahal ko, nagagaling ang karamdaman mo. Hindi lang pag-asa na ikayayaman sa mundong ito. Higit sa lahat, ang pag-asa na tayo ay makapasok sa langit. Everybody say, praise the Lord. Ayaw nyo ba ito, mga minamahal? Nabibigyan tayo ng pagkakataon. God gave opportunity, mga minamahal. Oh, binibigyan tayo ng oportunidad upang tayo po ay makapasok sa pangako ng Diyos. Hallelujah! Bigyan tayo ng pag-asa para sa ating kaligtasan at hindi tayo mapahamak. Mga minamahal, ito ba'y, mga minamahal, aayawan mo pa ito? Lalayo ka pa ba sa ating mahal na Panginoon na napakaganda ng plano? Sino nagbigay ng magandang plano sa buhay natin? Mga minamahal, wala nang ibang makapagbibigay ng magandang plano sa buhay natin, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Oh. Ano binibigay ng plano ng tao? Mga minamahal, ito ang plano ko sa buhay mo, ibibigay sa iyo, ganito. Sinasabi nga natin, lahat ay nakadepende sa mundong ito, mga minamahal. Oh. Yan ang plano ng tao, mga minamahal. Pero ang plano ng mahal na Panginoon, hindi lang para sa mga pagpalain ka sa material, financially, higit sa lahat, makapasok tayo sa pangako ng ating dakilang Diyos. Magandang kinabukasan. Hindi lang kinabukasan sa mundong ito, mga minamahal. Oh. Dahil pag ang tinanong mo ang tao, ano mo plano mo sa buhay mo? Magtrabaho para yumaman. Ganun lang. Yun ang kaisipan ng tao. Pero na iba ang kaisipan natin. Ang plano natin, mga minamahal ko, hindi lang para sa kinabukasan sa mundong ito, higit sa lahat, ang buhay natin, sa kabilang buhay na ito po, ang buhay na pangako ng ating dakilang Diyos, tunay na buhay. Mga minamahal, tunay na buhay ang plano ng mahal na Panginoon sa atin. Pag sinasabi natin tunay na buhay, hindi pa ba ito tunay na buhay? Hindi po, pansamantalang buhay lang ito. Oh. Dahil kung titingnan mo, kung ito na ang tunay na buhay, ay wala nang kamatayan ng tao. Praise God. Hindi na tayo tatanda, mga minamahal. Pero hindi maiwasan, makikita natin. Dating yung panahon, yung mga buhok natin, puputi na. Mga minamahal ko. Minsan yung itim nagiging puti. Mga minamahal. Oh. So yan po, mga kapatid, hindi na mapigilan yan. Kasi ito yung naturalidad ng tao, mga minamahal ko. As a human being, mga minamahal ko, ang tao ay tatanda sa mundong ito at lilipas. Ngunit para sa mga anak ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, iwanan man natin ang mundong ito, mga minamahal, walang problema. Bakit? Merong tunay na buhay na pangako ang ating dakilang Diyos. At ito ang plano ng Diyos sa buhay natin. Dapat makita natin yan kung bakit tayo naglingkod sa mahal na Panginoon. Pero kung nakikita mo lang para maglingkod ka sa mahal na Panginoon dahil may hinihingi ka sa mahal na Panginoon ngayon,
Oh, meron kang gusto lang na maabot, na pwedeng ibigay siya ng malapay na pagkatapos na ibigay na, goodbye na, lugi ka, mga minamahal ko. Hindi mo naunawaan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero pag naunawaan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, ang plano pala upang tayo ay bigyan ng tunay na buhay, hallelujah, doon sa kanyang piling, mga kapatid. Hallelujah. Napakaganda ng plano ng malapay noon. Praise God. Hallelujah. Noong tayo wala pa sa mahal na Panginoon, anong plano natin? Ang plano ko noon, mga minamahal ko, magnegosyo, magtrabaho, mga minamahal. Dahil sabi ko noong araw, kinakailangan pagdating ko ng at the age of 25, may sarili akong tahanan, meron akong sarili sakyan, at mayroong magandang trabaho. Yun ang mindset ng araw. Pero hindi pala yun ang plano. Lahat ng plano ko sa buhay ko, hindi pa ng mahal na Panginoon. Dahil ang plano natin noon ay puro dito lang sa lupa. Ngunit ang magandang plano ng Diyos ay tinanggap natin, mga minamahal. Hallelujah. Na hindi lang tayo pagpalain sa mundong ito. Higit sa lahat, bigyan tayo ng kaligtasan. Hallelujah. Now, what should we do, mga minamahal? Ano ba dapat ating gawin? Una, submitting to the plan of God. Pasakop tayo sa plano ng Diyos. So we need to trust God. Plan for us is a good, mga minamahal ko, is good. Kailangan nating magtiwala sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Maganda po ang plano ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, for I know that plan I have for you. Alam ko ang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya minsan hindi natin maintindihan Bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok na parang ayaw naman talaga natin yon? Ba't kailangan dumaan tayo doon? Bakit nangyayari sa buhay natin? Yun ang tao Puro bakit ganito? Hindi mo alam. May layunin pala ang mahal na Panginoon. Ay kung hindi tayo nagkasakit ng araw, hanapin pa natin ang mahal na Panginoon. Hindi natin hanapin. Kaya binigyan tayo sa karamdaman noon na wala nang tinatanggihan ng doktor, mga minamahal. Para hindi ka na umasa doon. Hanapin mo na ang mahal na Panginoon. At yan ang nangyari sa iba't iba sa atin, mga minamahal ko. Na nagkaroon tayo ng mga karamdaman na maluba. At pagkatapos dumating ang panahon, wala nang sinabi ng doktor, wala nang kagalingan ng sakit mo. Yung pala ay plano ng mahal na Panginoon. Hinahanap natin ang mahal na Panginoon. At ito po ay natagpuan natin ng mahal na Panginoon. Ginamit, naging instrumento lang pala ang makaramdaman natin ng araw, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. May mga plano sa buhay natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat batid ko ang mga plano para sa iyo, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon. Ngunit, para matupad, to fulfill, mga minamahal ko, the purpose of God, to pursue, mga minamahal, the plan of God in our life, mga minamahal, kailangan po natin hanapin ang kalooban ng mahal na Panginoon upang mangyari at may pagpatuloy natin ang mga plano ng Diyos sa buhay natin. Matthew chapter 6, verse 33. Amen. Praise the Lord. In the book of Matthew, chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito po sa Mateo 6:33, sapagkat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat na ito ay may bibigay sa inyo. Amen. Amen. Praise God. But seek ye first. Uunahin natin. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. What is the kingdom of God? The kingdom of God, this is the will of God. Yung kalooban ng Diyos. Pag hinahanap mong kalooban ng Diyos, that is the kingdom of God. Ito yung kaharian ng mahal na Panginoon. Hallelujah. No. Praise God. Dahil pag nasunod natin ang kalooban ng Diyos, tiyak, tayo po ay mararating natin ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. Praise God. And righteousness of God. Ang katuwiran ng Diyos. Hindi yung sarili nating katuwiran. Kung katuwiran natin, marami tayong katuwiran, pero yung katuwiran natin, mga minamahal ko, yan ay basahan lamang sa harapan natin ng ilang Diyos.
The righteousness of God, mga minamahal, ito yung katuwiran ng malapay noon. Hanapin natin ito, mga minamahal ko. At sabi ng Biblia, praise God, hallelujah, huwag natin problemahin kung ano man ang kailangan natin sa buhay. Basta unahin lang natin ito, mga minamahal, anong kalooban ng malapay noon. Hanapin mo, gawin mo ang kalooban ng Diyos. And God, mga minamahal, provide us all our needs, mga minamahal ko. In all these things shall be added unto you. Tingnan mo, lahat ng kakulangan sa buhay natin, idadagdag na lang yan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So huwag tayo makalinlangan, gawin lang natin, sumunod tayo, maglingkod tayo, magtapat tayo, mamuhay tayo, may kapanalan, mga minamahal. Hallelujah! Huwag tayo maka-absent, gawin natin yan. Lahat yan ay kalooban ng Diyos at pag ginawa natin yan, sabi ng Biblia, ano pang kakulangan mo sa buhay mo? Hallelujah! Sabi ng malapin, in all this thing, lahat ng bagay, may kulang pa ba? Sabi ng malapin, lahat mga minamahal, idaragdag ng malapin sa buhay po natin. Hallelujah! So bakit hindi pa dinaragdag? Baka hindi natin nauuna yung kaharian ng malapay noon. Baka hindi natin nakikita ang katuwiran ng Diyos, hindi natin inuuna. Dahil pag inuna natin yung mga kapatid ko, at ang kalooban ng Diyos, hindi na mahirap para sa atin. Dahil bago umuwi ang ating mga magulang sa malapay noon, sa ating tunay na tahan, inilatag sa atin, itinuro, ipinangaral sa atin ng ating dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, ating beloved San Pastor Linis Almeida, na hanggang ngayon, mga minamahal, ay nagpapatuloy sa kanilang mga beloved children, mga minamahal. Napakalawak ang extension, mga minamahal ko, nila, para may pagpatuloy pangangaral sa salita ng Diyos at malaman natin ang kalooban ng ating malapay noon. Hallelujah. Praise God. And to walk the right way or path, mga minamahal ko, upang tahakin natin ang tamang landas, tamang daan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, pag inuna natin ang kaharian ng Diyos, tatahakin natin ang tamang landas, mga minamahal. Ang kailangan lamang natin, mga minamahal, praise God, hallelujah, ay magtiwala ng lubusan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upang tahakin natin, trust in God, trust in the Lord. Kailangan sa Diyos tayo umasa, hindi sa sarili nating kaunawaan. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Praise God. In the book of Proverbs chapter 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Amen. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso at huwag umasa sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong ginagawa ay kilalanin siya at gagawin niyang matuwid ang iyong mga landas. Amen. Amen. Praise God. So we need trust in the Lord, mga minamahal, with all thy heart. Mga minamahal. Anong pagtitiwala natin sa malapay noon? Buong puso, mga minamahal. Pag nagtiwala ka sa malapay noon, mga minamahal, wala ka na ibang aasahan pa kundi ang habag ng Diyos, ang tulong ng ating malapay noon. Ang karunungan ng ating dakilang Diyos. The righteousness of God. The will of God, mga minamahal ko. Hallelujah. Tumiwala ka sa malapay noon ng buong puso mo. Huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Learn not unto thy own understanding. Dahil pag sarili natin, mga minamahal, mapapahamak po tayo. Pag hindi tayo nagtiwala sa malapay noon. Pag sarili lang natin pang unawa, maililigaw tayo na sarili natin pang unawa, mga minamahal ko. Pero, sabi ng Biblia, acknowledge in all thy ways, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, mga minamahal. And he shall direct thy paths, mga minamahal ko. Hallelujah. At kanyang ituturo ang iyong mga lakad, mga minamahal. Kaya ang iba naliligaw ng landas dahil hindi nila ina-acknowledge yung daan ng Panginoon, yung lakad ng Diyos sa buhay nila. Sarili nilang lakad. Meron sariling plano sa buhay po nila. Kaya ang iba naliligaw.
inililigaw sila ng dyablo. Imbis na sila doon sa matuwid na daan, imbis na sila doon sa bagong daan, mga minamahal, asan sila? Makita nila, bumalik din sila doon sa dating daan na iniwan na nila, mga minamahal. Dahil umaasa lang sa kanilang sarili pangunawa. Ano ba sabi ng Biblia tungkol doon sa lumang daan na yan? Job chapter 22 verse 15. In the book of Job, chapter 22, verse 15, Hast thou marked the old way which weak men have trodden? Dito po sa Job, talatay 22 at versikulo 15. Papanatilihin mo ba ang dating daan kung saan lumalakad ang masamang mga tao? Amen. Amen. No? Mananatili ka ba ron? Magpapatuloy ka ba ron, mga minamahal ko? Sabi ng Biblia, the old ways which wicked men have trodden, mga minamahal. Na ito po, ang lumang daan na yun, mga kapatid, ay nilalakaran ng masasama, mga minamahal. Nanalayo tuloy sila sa plano ng Diyos sa buhay nila. Pero tandaan natin, kung meron pong lumang daan o dating daan, meron naman bagong daan, mga kapatid, na ito ang plano ng Diyos sa buhay natin, na dapat nandun tayo sa bagong daan na yan, na iplano ng Diyos para sa kanyang mga anak, mga minamahal. Praise God. Hebrews chapter 10, verse 20. The book of Hebrews chapter 10 verse 20. By a new and living way which he had consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Amen. Ito po sa Hebreo 10, versikulo 20. Iyon ang paraan na kanyang binuksan para sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan, isang bago at buhay na daan sa pamagitan ng tabing. Amen. Amen, praise God. By a new and living way, mga minamahal ko. Bagong buhay, bagong daan, mga minamahal ko, na ito po ay ang pangako ng ating dakilang Diyos. Na ngayon, ito ngayon ang tinatahak natin, mga minamahal, ang bagong daan na ito. Praise God, hallelujah. Narito ang bagong buhay, mga minamahal ko. Narito ang tunay na buhay sa bagong daan na yan, patungo doon sa kanyang pangako na buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, bagong buhay, wala na yung dati mong buhay na ito'y makasalanan pa. Mga minamahal ko. So, nandun na tayo sa bagong buhay. Buhay na binago ng mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya pinagpala po tayo ng mahal na Panginoon. Ay nung araw, praise God, wala tayong panahon para sa ganitong gawain. Lalo na paglinggo, mga minamahal. Pero dahil tayo po ay mga binago na ng mahal na Panginoon, praise God, atin ang tinatahak ang daan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang kanyang kalooban, hallelujah. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, hallelujah, at malinaw po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit tayo tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal. So nilikha tayo ng mahal na Panginoon. Napakabuti ng mahal na Panginoon. God created, mga minamahal, tayo nilalang, nilikha ng Diyos. Para saan, mga minamahal? Sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 10. In the book of Ephesians, chapter 2, verse 10, For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath there before ordained that we should walk in them. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Epeso, talatay 2, versikulo 10. Sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos, nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mga mabubuting gawa. Ito ang mga gawa na matagal nang binalak ng Diyos para sa atin upang makalakad tayo sa mga ito. Amen. Amen, praise God, hallelujah. Ito po yung plano ng mahal na Panginoon. No? We are created by God, mga minamahal, for the good works. Hindi para sa masama, kundi para sa mabuti. Kung bakit tayo nilalang ng ating mahal na Panginoon.
So bakit ang iba ay nandun pa rin? Sa lakad na hindi tama, mga minamahal, dahil hindi nila in-acknowledge, mga minamahal ko, yung daan ng mahal na Panginoon. At sila nagtiwala sa kanilang sarili, mga minamahal. Ngunit tayo na ating ina-acknowledge, mga minamahal, nire-recognize ang daan ng mahal na Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo po ngayon ay narito. Naintindihan natin ng pagkalika sa atin, paglalang ng mahal na Panginoon sa atin ngayon. Ito pala ang layunin. Upang tayo, mga minamahal ko, ay lumakad sa mabuting gawa, mga minamahal. Gawin ang kalooban ng Diyos. Gawin ang tama sa buhay natin, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At malinaw po ang plano ng malapit sa buhay natin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para doon sa kasalanan, kundi tayo nilikha ng Diyos para magluwalhati. Papurihan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nilikha tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang para pagpalain sa mga material na bagay upang ating gawin ang kanyang palatuntunan. Mga minamahal. Pagtuunan ang layunin na may pagsisikap at ang pagtupad ay layunin ng mga minamahal ay kailangan. Meron tayong determinasyon na pag-iwan natin sa mga lumang gawain po natin, mga minamahal. Hallelujah. Totaling iiwan na natin. Dahil ang dati nating buhay, ito po, ay nagbigay sa atin ng kapahamakan. Magbibigay sa atin ng kapahamakan. Salamat sa mahal na Panginoon. Bago mauli ang lahat, tinawag tayo. Pinili ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Napagkat hindi po lahat ay nakarating na. Hindi lahat ay pinili, tinawag ng mahal na Panginoon. At hindi lahat ay nakasumpong na ng tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, ang iba nagsasaliksik pa rin, mga minamahal ko. Ang iba nga nagpupunta pa sa Israel, akala nila nandoon, mga minamahal. At kung saan-saan pa nagpupunta, mga minamahal ko. Hallelujah. Pero matatagpuan lang pala ng tao, mga minamahal, ang daan ng katotohanan. Ang daan, mga minamahal ko, na buhay na wala hanggan. Daan ng buhay na wala hanggan ay ang salita ng Diyos pag tinanggap mo siya sa puso mo, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Pag-iwan sa lumang gawain, just like Apostle Paul, kung gaano siya determinado, meron siyang determinasyon na iwan ang dating buhay at harapin ang panibagong buhay sa kanyang buhay, mga minamahal. Sabi ng Biblia, paano niya ba ginagawa ito, mga minamahal? Hallelujah. Siya'y nandun yung kanyang pagsisikap. Dapat meron tayong pagsisikap. Ang gusto makita na malapit yung pagsisikap natin. Hindi man natin sinasabing, naabot na natin na sakdal na tayo, mga minamahal. Pero ang gusto makita na malapit na nagsisikap tayo, na iwanan ang dati nating buhay na makasalanan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Oh. Si Apostol Pablo, ano sabi niya? Dito po sa book of Philippians, chapter 3, verse 13 and 14. The book of Philippians, chapter 3, verse 13 and 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 13 at 14. Mga kapatid, hindi ko iniisip na natanggap ko na ito. Ngunit mayroon isang bagay. Kinakalimutan ko kung ano ang nakalipas at pinagsisikapan ko kung ano ang nasa hinaharap. Nagpatuloy ako sa layunin upang makamit ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Ano sabi na po sa Pablo, mga minamahal? Brethren, I account not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ito yung sinasabi niya. Hindi ko sinasabing naabot ko na. Ako'y sakdal na, perpekto na. Ngunit ang sinasabi ng Apostol Pablo, mga minamahal. Hallelujah. Ang pinakamagandang ginagawa niya sa buhay niya, forgetting to those things are behind. Kinakalimutan niya na ang nakaraan sa buhay niya. Everybody say, praise the Lord.
Yung dati niyang buhay na makasalanan, ibinaon niya na yan sa lupa, mga minamahal ko, at hindi na binalikan pa. Dahil kung babalikan lamang natin yon, wala tayong kaligtasan. Kung babalik-balikan mo pa yon, mga minamahal. Kinalimutan ng mga bagay na magpahina sa kanyang pananampalataya. At ang ginagawa niya, mga minamahal ko, at tinaharap ko ngayon, tinatahak ko ngayon, praise God, ang nasa harapan ko, mga minamahal ko. Ano po yung nasa kanyang harapan? Ito ngayon, ang kasalukuyang buhay niya, nung siya po'y maging Kristiyano na. Dapat ito na yung buhay natin. Ang tinatahak natin ngayon, ang hinaharap natin ngayon, pinagsisikapan natin. Ano bang nasa harap natin? Ito yung ang ating takbuhin, mga minamahal ko. In other word, mga minamahal, ito yung kalooban ng Diyos na ininagay sa atin. Ito yung pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung pananampalataya natin, mga minamahal. Ito yung pagsunod natin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon upang pagdating ng panahon, mga minamahal, tayo makapapasok sa pangako ng Diyos. At ito ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise God. Nagawin natin ang kanyang kalooban, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dahil hindi na mahirap para sa atin dahil nandyan po ang mahal na Panginoon. Pwede tayong tulungan ng mahal na Panginoon. Kung tayo nang hina, kanino pa dapat tayo lumapit? Mga minamahal, sa magpapalakas sa atin. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung tayo may problema, pag lumapit tayo sa tao, minsan mabibigo ka. Ngunit lumapit ka sa mahal na Panginoon. Sapagkat yan naman ang plano ng mahal na Panginoon, ang plano ng Diyos. Hindi para sa ikasasama natin. Kaya tinawag tayo ng mahal na Panginoon. Anong plano ng mahal na Panginoon? Bakit tayo tinawag? Para maglingkod sa Kanya. Hindi para sa ikapapahamak natin. Kaya tayo tinawag ng Diyos at naglilingkod tayo ngayon. Ang layunin ng ating paglilingkod na ito upang magawa natin ang kalooban ng Diyos at tayo po ay magmana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah. Sabi ng Biblia, ano pa? Praise God. Upang mahalin natin ang mahal na Panginoon. Matthew chapter 22, verse 37 and 38. 38, yes. Amen. Matthew chapter 22, verse 37 up to 39. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Dito po sa Mateo, Kapitulo 22, talatay 37 hanggang 39. Sinabi ni Jesus sa kanya, kinakailangan ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang kautusan. At ang pangalawang kautusan ay katulad nito. Kinakailangan ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Amen. Praise God. And this is the first, that great commandment, ang dakilang unang utos, mga minamahal. So, sabi ng Biblia, na ating mahalin, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang buong puso natin, at kaluluwa, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Na ito po ay kailangan natin, mga minamahal. Dahil pag mahal natin ang ating dakilang Diyos, hindi tayo mahirapan na gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Oh. Hindi tayo mahirapan dahil mahal natin ang mahal na Panginoon, hindi tayo mahirapan gawin, mga minamahal. Dahil kung hindi natin mahal ang mahal na Panginoon, mahirapan kang gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Oh. So ito po, ang mga plano ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal. Na maglingkod tayo ng buong puso at kaluluwa natin, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Na sa ating paglilingkod, mga minamahal, praise God, makita natin, inilatag na malapay, idineclare na malapay noon, ang mga gandang plano sa buhay natin. Hallelujah. Upang di natin siya pag-alilangan, mga minamahal.
So magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Wala nang higit sa plano ng ating dakilang Diyos. Lahat ng plano ng mahal na Panginoon para sa kabubuti po natin. Praise God. So lahat tayo inihahanda ng mahal na Panginoon upang ating paglingkuran siya. May katapatan, mga minamahal. Pagtiwalaan natin siya. Pagtitiwala natin ng lubos, mga minamahal. Praise God. Sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ay pagsasagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Makita natin ng mga naunang mananampalataya sa kanilang paglilingkod, mga minamahal, na walang pag-alinlangan, pinagtiwalaan ng buong puso ang plano ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. At nakita natin ang mabuting buhay na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Praise God. Ano ba sabi, mga minamahal? Buksan po natin ang Mark chapter 12, 29 up to 30. Mga minamahal. In the book of, From 28. Sige po, basahin mo natin sa 28. in the book of Mark, chapter 12, verse 38. And he said, 12, 28, and up to 30. in the book of Mark, chapter 12, verse 28 up to 30. And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all the commandments is here. O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Amen. Amen. Praise God. Amen. Dito po sa Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 hanggang 30. Isa sa mga eskriba ang nagpunta at nakarinig sa kanilang pag-usap. Nakita niyang mahusay silang sinagot ni Jesus. Tinanong niya ito, at ano ang pinakamahalagang kautusan sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pinakamahalagang kautusan ay makinig kayo, Israel. Ang Panginoong ating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong kalakasan. Amen. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. And this is the first commandment of all, mga minamahal. Praise God, na binigay ng ating mahal na Panginoon. The purpose of God to obey the word of God, mga minamahal. Hallelujah. To obey the will of God, mga minamahal. And to obey the commandments of God, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. So inutos ng mahal na Panginoon. Praise God. Una-una, mga minamahal, na nagtanong sa kanya mga eskriba, ano ba ang dakilang unang utos? Ang sabi ng mahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Sumampalataya kayo, maniwala kayo na ang Diyos ay iisa lamang, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Talaga naman, isa lang ang Diyos, mga minamahal. Wala pong maraming Diyos, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isa lang ang Diyos, mga minamahal. Walang iba, kundi ating pinakamamalapan ni Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise God. 1 John chapter 5, verse 20. Praise God. Hallelujah. In the book of 1 John chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa 1 John chapter 5, verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. So ito po, mga minamahal,
ang mga layunin ng ating dakilang Diyos sa buhay natin upang ipahayag natin at tayo maniwala na mayroon lamang isang Diyos. At sabi ng Biblia, ang nag-iisang Diyos yan ay walang iba kundi ang ating pinakamamalapay noon, Jesus Christ, mga minamahal ko, is the true God, mga minamahal, and eternal life, mga minamahal ko. Siya lamang ang tunay na Diyos at ang buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Praise God. At pag nakilala natin lubusan ng malapay noon, sigurado, mamahalin natin ang ating dakilang Diyos. At pag mahal natin ang malapay noon, hindi tayo mahirapan na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya para sa ating buhay, mga minamahal ko, tuparin natin ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. To fulfill God's purpose in our life, mga minamahal. Napakaganda ang mga plano ng Diyos sa buhay po natin. Hindi para sa ating kasasama, kundi para sa kabubuti po nating lahat. Awitan natin ang ating malapay noon, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Sa ating paglilingkod, mga minamahal, asamin natin na tayo po'y laging nasa presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa bawat araw, mga minamahal ng ating buhay, tayo magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating kalakasan, ang ating mahal na Panginoon, lagi nating inaasam na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Lagi natin inaasam na madama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay makapagpatuloy. May pagpatuloy natin ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. The purpose of God in our life. Hindi para sa ikasasama natin, para lahat ng ito'y kabubuti natin. At pinangako ng Diyos lagi may pag-asa sa buhay natin, mga minamahal. Hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalagayan. God is our strength. Siya ang ating kalakasan, mga minamahal. Sa tuwin ay maranasan ko pag-ibig mo, laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Yes. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. At pangako mo, kalakasan sa nagtitiwala sa'yo. Sa amin sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa. Sa amin laging mananahan. Yes, God. Hallelujah. Sa bawat araw at araw, Yes, God. ikaw ang Amen. Hallelujah. kalakasan ko. Oh, to God. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan ko'y laging naghihintay.
nagbigay ng buhay sa pagsikat ng liwanag. Pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa iyo, sa aming sama-samang pagsama, lisensya mo'y bumababa. Sa aming laging mananahan, sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa iyo, sa aming sama-samang pagsamba, lisensya mo'y bumababa. Sa aming laging mananahan, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa buhay po natin, mga minamahal, minsan, may mga katanungan ng iba. May mga katanungan tayo sa mahal na Panginoon. Minsan, sinasabi natin, mahal na Panginoon, bakit hindi pa gumagaling ang karamdaman ko? Bakit nandito pa ako sa kalagayan, napakahirap ng buhay? At hindi mo pa ako pinagpapala. Tandaan po natin, ang Diyos ang nakakaalam ng higit sa lahat. Basta mahalin natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. May layunin ang mahal na Panginoon sa mga buhay natin. Pero ang pinakalayunin ng Diyos sa buhay natin upang tayo iligtas, mga minamahal, magpana ng buhay na wala hanggan. Kaya para sa ating mga minamahal ko, tuparin natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. For I know the plan that I think toward you, say the Lord, para sa kapayapaan, sa kabubuti natin. Marahil hindi ka pa pinapagaling, may layunin man na mahal na Panginoon. Tinuturuan ka niyang manampalataya. Marahil ang problema mo, tinuturuan ka ng Diyos na umasa sa Kanya, mga minamahal. At pag nakita ng Diyos na meron ka ng pananampalataya, mga minamahal, anytime ang karamdaman ng problema na yan ay papawin ng Diyos, mga minamahal. Pagpapalaki ka naman ng Panginoon, it is time, mga minamahal. Hallelujah. Kaya napakaganda ang plano ng Diyos sa bawat araw at oras, mga minamahal. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin, mga minamahal. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y maghihintay, at pangako mo'y kalakasan.
nagtitiwala sa Diyos. Sa aming sama-sama pagsamba, Presensya mo'y bumababa sa aming Yes, thank you, Jesus. laging malalaman. lahat Yes, hallelujah! Praise God! Pagsikat ng Hallelujah! Pag-asa'y naghihintay! Asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan tuwing Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you so much. There is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. There is Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahalay noon. Kaya tayo po'y magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Wala po maging dahilan para hindi tayo magpatuloy. Mahalaga ang pangako ng ating dakilang Diyos. Yan ang pangako, ang plano ng mahalapay na sa buhay po natin. Sa morse ito, mga minamahal, tayo po lahat ay manalangin. Mga minamahal, gaya ng sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang plano ng Diyos sa buhay natin para sa kabubuti po nating lahat, mga minamahal. Tayo manampalataya at maniwala sa kapangyarihan ng ating mahalapay noon. Tayo po lahat ay manalangin. Dumako tayo sa ating masiling, mga minamahal. May mga problema po tayo. May mga karamdaman po tayo, mga minamahal. Magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahalapay na Jesus. Gabagan mo kami, mahalapay noon. Patawarin niyo kami sa lahat. Ay mga pagkukulang sa iyong harapan. Mahal na Panginoon, batid mo po ang pangailangan ng bawat isa. Ano ba nakalim mga problema? Mga nasa pagsubok, mahal na Panginoon. Ano man makaramdaman ng Diyos, ikaw magpagaling sa karamdaman, maglutas sa mga problema, kahirapan ito, alisin mo, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak. Especially ang buong bayan ng aming pumala, Pastor. Ang kanilang mga minamahal ng mga anak, pamanugang pagpalay mo, pag-iingatan, malapay noon, sa lahat ay puminamahal ng mga kapatiran. Ikaw magpagaling sa aming karamdaman, lutasin mo ang problema, ang sa kahirapan, bigyan katugunan mga prayer request. Ihanda mo kami sa iyong malapit na pagbabalik, malapay noon, hallelujah. Mangawakan mong bawat sa amin sa pangalan ni Jesus. Bless mo, Lord, the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah. Ipatong natin sa kamay sa parte ng karamdaman. Banggitin natin at sambitin ang mga karamdaman na yan. Palayasin natin sa pangalan ng ating pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah. Sa unat dalangin ng ating mga pastor, ating palayasin lahat ng karamdaman. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Demos of incurable sickness. Demos of cancer. Leukemia, asthma, TB, diabetes cast out in the name of Jesus. Be healed right now. Promises of vice be gone. Demonyo palalamig, panlupaypay, panghihina, cast out in the name of Jesus. Mga kahirapan, problema, hallelujah, lahat ng uri karamdaman, cast out in the name of Jesus. Promises of vice be gone in the name of Jesus. Complete healing, God. I bind you, Satan, in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, maminamahal. At bilang pananampalataya, tayo pula, tayo tatalon. 3 times, hallelujah, praise the Lord, from the top of our voices. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Praise God. At God bless you po, maminamahal. At we love you so much, but others, Jesus loves you more and more. At kung meron po tayong baguhan, maminamahal, praise God, maging sa ating mga webcast viewer na lamang po nakapanood ng ating banal na gawain. Mahalaga po ninyo paglingkuran ng malapay noon. At meron pong 4 na susi ng kaligtasan na dapat maganap sa ating buhay. Ang una po ay tinatawag na pananampalataya. Sa mampalataya tayo na meron lamang isang Diyos
Walang iba kundi ang ating pinakamamalapit na Jesus. Praise God. Pangalawa po, ang pagsisisi, mga minamahal. Praise God, na ito po ang kasalanan pagsisihan natin, hindi natin babalikan pang muli, mga minamahal. Praise God. At pangatlo, ang water baptism, mga minamahal. Sinabi ni Acts 38, magsisi kayo at pagpabautismo sa pangalan ni Jesus para sa kapatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal. At ang pang-apat, pang-kapatid ko, ang malapit siyang gagawa niya, mga minamahal ko, ang bautismo sa banal na Espiritu ng ating pinakamamalapit noon. Tanggapin niyo ang ating malapit noon, sunod kayo sa aking may panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan, mahal na Panginoon. Tawarin niyo po ko sa lahat ng aking makasalanan, mahal na Panginoon. Pumasok ka sa aking puso, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. At tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Kami po manalangin sa inyo. Mapagpala po namin, mahal pa Jesus. Pagpalain mo po mga tumanggap sa iyo. Isulat mo po ang kalang pangalan sa kadat ng buhay. Di simula niyo kapag giling ko dagay sa pagbabalik. Bless them, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay noon. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating announcement, mga minamahal. Tayo muna ikukuha ng ating special offering for our mga minamahal church, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At tayo po, mga minamahal ko, ay patuloy lumilikom ng financially for our church, mga minamahal. At tayo po ay patuloy makibahagi at tayo maging kabahagi ng mga proyektong ito, mga minamahal, sa ating banal na gawain, mga minamahal. At tayo po ay manalangin, mga minamahal, sa anuman na ating may pagkakalob sa araw na ito. Mapagpala po namin, mahal pa ni Jesus. O Diyos, pagpalain niyo po ang aking po minamahal ng kapatiran. Ano man po ang kanilang ipagkakalob pa, malapit noon. Ibalik mo sa kanila na mapagpapalang walang sapat na silid, nakalalagyan malapit noon. Sa unod dalangin po mga pastors, pangalan ni Jesus, Jesus' name we pray. Amen. Praise God. If you give to the Lord, He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating tikilang Diyos. God bless po, minamahal. At ang ating patuloy natin sa baybayan, ang ating mga gawain, mga minamahal. Dumalo po tayo ng Miyerkules sa ganap na alauna po ng tanghali. At ang ating overnight prayer, alas 9 po ng gabi, mga minamahal. At huwag din natin kalimutan natin radio program sa DZME 1530 kHz AM band sa talapitan natin mga radyo from Monday to Saturday, 11 p.m. to 12 midnight, mga minamahal. At ganun din ating TV program every Saturday sa PTV Channel 4. So meron tayong layans, meron tayong counseling, at doon naman po sa mga nais magpabasbas bilang mag-asawa, mga minamahal, ang ating requirements ay ang ating mga marriage certificate, mga minamahal. Praise God. At kung wala pa niyan, kayo po ay makipag-ugnayan sa amin, mga minamahal, ano ang kailangan natin na gawin, mga minamahal. Praise God. Puri po ang ating malapay noon. Praise God. Pagpalain po tayo ng malapay noon. At right after the service, mga minamahal ko, yung mga, praise God, nag-avail ng ating workshop, mga minamahal ko, instrument. Mamaya po ay sila po ay merong recital upang tanggapin din po nila ang certificate mula sa ating banal na gawain. Puri pong ating malapay noon. Sa mga patiran natin, mga minamahal ko, patuloy tayo maglingkod sa malapay noon. Meron tayong lessons at meron tayong counseling. Praise God. Tayo na po lahat tumayo para sa ating closing prayer. Atong ating mga kapatid, Brother Brother Kim. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Mga minamahal, tayo po sama-sama manalangin para po sa ating pagtatapos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Dakilat magpala namin masalangit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa iyong makapangyarihang pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, lagi po sa manalangin ng aming minamahal, ginagalo, mahal na Pastor. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa natapos matagumpay ang banal na gawain mo sa buong maghapon ito. Maraming salamat po sa kami sinamahan mo sa bawat bahagi ng banal na gawain. Maraming salamat sa iyo napakatamis at bala pasyensya na lagi yung pinapantaba sa bawat sa amin. Ito yung aming kalakasan. Kagalakan namin sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat. Mag-isip yung mga banal salita amin na pag-aralan. Silbing pagkain ng nagugutom ng kaluluwa. Maraming salamat o Diyos at sa dalangin po ng aming minamahal, ginagalo, mahal po sa aming dinadalangin na sa aming pagsamantalang pag-iwalay, kami pag-ingatan mo sa aming pag-uwi sa iyong mga tahanan. Iliw mo po kami sa lahat ng mga uri ng disgrasya at kapamangan, pag-ingatan, pagpalayang bawat sa amin. Ang lahat ito yung aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Puri po malapin. Tayo po lahat ay magkamayan, mga minamahal. We love in the Lord, but now there is Jesus loves you more and more. Yes, I love you with love